Everybody say praise the Lord. Let us open our Bible on Psalms 85 verse 13. Praise the Lord. Righteousness shall go before him, and shall set us in the way of his steps. Yan. So, ito yung Panginoong Diyos natin. Nangunguna sa Kanya ang katuwiran, and shall set us in the way of His steps. Nilalagay niya sa atin ang Kanyang daan ng Kanyang mga yapak. Bakit? Bakit nilalagay niya sa atin ang Kanyang mga daan sa Kanyang mga yapak? Para pattern na ating susundin. Para example na dapat nating susundin ang Kanyang mga yapak. So, yan ang purpose ng ating Panginoong Diyos. At righteousness shall go before Him. So, ibig sabihin yan, wala nang ibang nangungulo, wala nang ibang nangunguna sa righteousness, kundi ang Diyos. Tayo, maging righteous lang tayo kung ilagay natin ang Diyos sa ating harapan. Siya naman, nasa harapan na niya mismo ang righteousness. Dahil siya yung righteous, siya yung nangungulo. At dahil dyan, yung kanyang way of His steps, nilalagay niya sa ating harapan, siniset niya dito sa atin para atin yang gawin, para atin yang susundin. Dito sa sanglibutang ito, we have all the freedom what we want to do. Meron tayong kalayaan kung anong gusto nating gagawin. Kaya nga binigyan tayo ng Diyos ng free will or freedom. Gusto mong gagawa ng ikaliligaya ng iyong laman, pwede mong gawin yan. Gusto mong gagawin ang para sa kapakanan ng iyong kaluluwa, magawa mo. Kaya nga nakalatag lahat dyan yung work of the flesh, nakalatag lahat dyan. Ibig sabihin yan, Galatians 5:19 to 21, gusto mo nang mag-commit ng adultery, magawa mo yan. Gusto mo mag-commit ng fornication as single, magawa mo yan. Gusto mong magawa ng lasciviousness, magawa mo yan. Filthiness, lahat yan. Drunkenness, rebellings, wild parties, anger, wrath, envy, lahat-lahat na ng mga para sa laman, magawa mo yan. Dito naman sa fruit of the Spirit, bunga ng Espiritu, ibig sabihin ng bunga ng Espiritu, minatanim, kaya may bunga. Ano ang natanim? Espiritu ng Diyos. Paano idinaan ng Diyos na mataniman tayo ng Kanyang Espiritu? Ito na yung Word of God. The incorruptible seed, which is the Word of God. So, natanim sa atin ang salita ng Diyos. Then, bubunga yan ng love, joy, peace, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, long suffering. So, ibig sabihin yan, binigyan tayo ni Lord Jesus Christ ng pagkakataon, gawin ang para sa Kanyang kaluwalhatian, magagawa natin. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi natin magawa. Magagawa natin. Kaya saan dito sa dalawa ang ating gagawin? Saan dito sa dalawa ang ating bibigyan ng kahalagahan? Ang gawa ng laman o ang bunga ng Espiritu? Kaya tandaan natin yan, we have all the freedom, the chance to perform anything, bad or good, magagawa natin yan. Kaya tayo, binigyan tayo ng ehemplo ng Diyos para sundin natin. Meron tayong pattern
meron tayong leader na siya yung sundin natin. Kaya anong sinabi ni Paul? Basahin natin. 1 Corinthians 6:12. Praise the Lord. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Yan. Kung sa Bisaya pa yan, ang tanang mga butang gitugot kanako. Ibig sabihin yan, pwede mong gawin kahit ano. Apan dili tanang mga butang mapuslanon, di lahat bagay ay kapaki-pakinabang. Meron ding bagay na paggawin mo yan, hindi kapaki-pakinabang, kundi kalugihan, kapahiyaan, kataluhan, kalaglagan, yung kapahamakan. Ang tanang mga butang gitugot alang kanako, apan dili ako buot mo pasakop sa gahom sa bisan unsa. O, marami kasing kapangyarihan dito sa sanglibutang ito. Kapangyarihan ng kadiliman. Merong isang babae na ang trabaho niya ay, alam niyo na, bayaran. Nagtatrabaho dyan sa Olongapo. Nakamit ng isang pariner na may kaya, maganda ang trabaho. Napaibig yung pariner sa kanya. Nung napaibig ang pariner sa kanya, pinakasalan siya. So, in other words, pinakasalan siya, hindi na siya nagtrabaho doon sa prostitution. May bahay na siya, may 2 na silang anak, may sasakyan na siya, maganda na ang buhay niya. Kaso, nagpadala siya sa masamang direksyon na gawain. Nakapag-boyfriend ng security guard, alam mo naman, security guard, may baril yan. Anong naisip ng babaeng ito? Pinapatay niya yung kanyang husband na napakabait. Husband na yung may kaya, responsible. Ganda na ng bahay, ganda na. Pati yung parents niya sa Samar, natayuan ng bahay. Mabait na husband. Bakit? Minarder niya. Dahil meron siyang isang sikretong kabit na security guard na Pilipino. So, ibig sabihin yan, hindi lahat bagay na pwede nating gawin, kaya nating gawin, na kapaki-pakinabang. So, anong nangyari? When murder is being committed, nahuli ang 2 sa 3 na pumasok sa bahay para barilin yung husband niya sa loob mismo ng kwarto. Yung nahuli, isa doon ang kanyang kabit na security guard. Yun. At ang naka-witness, may isang naka-witness na brother-in-law ng babae. Yun. Nagsalita siya. Kaso, anong nangyari? Convicted yung babae. Life imprisonment. Kumbaga pa, perpetua. Pag sinabing perpetua, mamatay ka na dyan, mabulok ka na dyan sa prisuhan. So, convict 2. Yung security guard, yun yung triggerman, tsaka yung babae, yung mastermind. Sige. Marami tayong pwedeng gawin sa sanglibutang ito na akala natin maganda. Kaya nga nagbigay ang Diyos sa atin ng ihimplo para sundin natin. Siya lang yung nasa higher ground na doon tayo magtayo. Huwag tayong tumayo sa lower ground na puno ng mga masamang gawa, masamang epekto. O di ba? Sayang, yung 2 anak niya, ang gaganda. Siya naman maganda, yung kanyang husband, pogi, mabait. Ang ganda ng pamilya nila, sayang, nasira. Kinuha na lang ng mother-in-law niya na taga UK, yung kanyang 2 anak. So,
So iniwanan na sila dito. Wala na siyang husband. Kulong pa siya. Life imprisonment. Tingnan mo. See? So ganon sa buhay natin, magpakatibay tayo sa ihemplo ng Panginoon na ipinakita niya sa atin mismo. Nilagay niya yan sa atin sa harapan para sundin na lang natin yan. Praise the Lord. Basa pa, ano pang sinabi ni Paul? 1 Corinthians 10:23. Praise the Lord. All things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things edify not. Yan. Ang tanang mga butang gitugot, apan dili ang tanan mapuslanon. Ang tanang mga butang gitugot, apan dili tanan nagapalig-on. O, tingnan mo. Hindi lahat ng mga bagay. Yes, lahat pwede nating magawa. Subalit hindi lahat ay kapaki-pakinabang. Lahat pwede nating magawa. Pero hindi lahat mga bagay magbibigay tibay at tatag ng ating kapwa. Praise the Lord! So tayo, mga anak ng Diyos, lalo na itong FB, mag-ingat tayo dyan. Kasi minsan sa FB, dyan tayo nagkakaroon ng masisira yung ating relasyon sa ating kapwa. Bakit? Minsan marumi yung isip ng tao. Nakita ka lang nakipag-birthday sa ibang mga tao. Yung bumabasa, mag-comment ka agad ng negative. Hindi mo alam anong punot dulo. Malay mo. Classmate niya yon, tapos bigla siyang tinext para lang makikain doon. Wala namang masama dyan. Pero sa iyo, akala mo, masama na. So tayo, huwag tayong masyadong over-righteous. Hindi lahat ng lumalabas sa bibig natin, hindi lahat ng mga captions natin dyan na nagko-comment tayo na ikatitibay. O malay mo maging liwanag yung tao na yan dyan sa lugar na yan. Makawin siya ng mga kaluluwa doon. Kasi mismo ang ating Panginoong Diyos, ini-expose tayo. Kaya nga sabi ni Lord Jesus, go into the world. Huwag ka mag-expect yung mga tao dyan sa sanglibutang ito. Kawan spirit natin yan, sila lahat. Most of them are not. Pero si Jesus nagsabi, go, paintulot siya. But be wise as a serpent, but be harmless as a dove. Let your light so shine before men, that they may see your good works. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, acceptable, perfect will of God. So that is an opportunity for us to be exposed, to show the light. Tapos para sa iyo negative na. Hindi pwede yun. Hindi lahat porque ano yung maglabas sa utak natin, yun na, tama na, hindi. Kailangan salain natin. Kailangan marunong tayong mag-control. What if kung sabihin ko ito sa caption? What if sabihin ko sa comment? Hindi kaya ito magdulot ng kapanghinaan? O yan, mag-isip ka muna. Kailangan yung maka-edify. Kaya nga sabi dyan ni Paul, all things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things edify not. Yan, lahat pwede kang magsalita, pwede kang mag-comment, pwede kang maglagay ng caption. Pero ang tanong, katitibay ba? Ang tanong, hindi ka ba maging, hindi ba maka-offend ang mga sinasabi mo? O yan, kaya tayo, control. Lalo't na tayo nagwiwin ng mga kaluluwa. Fragile yan eh. Isipin natin kaluluwa yan. Pinakamatayan din niya ni Kristo. Tingnan mo si Lord Jesus Christ how to deal with the sinners. Kaya minsan nakakamalan siya ng mga Pharisees, ng mga hypocrites. Why this man eating with the sinners? Why this man
mingling with the publicans, with the prostitutes. O, di ba? Hindi nila alam, si Lord Jesus Christ, nagpapakita ng liwanag doon sa kanila. Ang kanila negative, pero sa Panginoon, has a good purpose. To win them, to rescue them, to shed light unto them. Kaya sa buhay natin, ganun yan. Kailangan, huwag laging marumi yung isip natin. Alam mo, kasi pag marumi yung isip natin, lahat na lang nakikita natin, marumi. No, basahin natin yan. Romans 14:14. Praise the Lord. I know and am persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself, but to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. Yan. Tingnan mo. Kung sa Bisaya pa, nang hibalo ako, og nasayod ako, tungod sa Ginoong Hesus, nga walay bisan unsa nga mahugaw sa iyang kaugalingon, gawas ni adtong nagaisip nga adunay mga butang nga mahugaw kaniya mahugaw. O, kung bigyan mo ng yung masamang kahulugan, para sa iyo masama na talaga yan. Kaya therefore sa buhay natin, lahat pwede nating magagawa. Lahat pwede tayong mag-comment, lahat pwede tayong magsalita, pero isipin mo muna bago mo bibitawan yan. Yan ba ay makapagtibay sa mga kaluluwa ng mga tao? Praise the Lord! Katulad yan, may mga kongregasyon tayo. May mga membro tayo magbisita sa ibang kongregasyon. Pastor, magbisita ako doon sa church natin doon sa ibang kongregasyon kasi may purpose ako sa area na yan, so mag-pass-by ako. Tayo na mga pastor, huwag tayong mag-isip ng masama. Uy, baka chinichismis niya na ako doon. Uy, baka sinisiraan niya na ako doon. Uy, baka malipat na siya doon. Huwag. Sa isip mo, masama, masama talaga. Huwag tayong mag-isip ng ganon. Isipin natin, we are one spirit. We are one body. Ako, masaya pa nga ako mga membro ko makapunta sa ibang mga kongregasyon. Bakit? Ako comfort yung mga makatulong sila. Makashare sila. Huwag tayong yung bang possessive. Alam yung possessive? Umari lang lahat ng membro mo, huwag mo nang bisitahin sa ibang mga kongregasyon. Bakit ka ganon? Bakit tayo ganon? Huwag kang mag-isip ng masama. Kasi kung masama yung isip mo, yun na. Takot ka, mga membro mo, maglapit doon sa ibang mga churches. Huwag. Kasi it is our character. It is our part of our godliness, holiness as children of God to visit one another. No? Sila nagbibisita dito sa atin. Tayo magbibisita sa kanila. Members natin magbibisita doon sa kanila. Members nila magbibisita dito sa atin. Ganon. Huwag tayong mag-isip ng masama na pagtapos doon magbisita, rebukin mo na ng rebukin. Bigyan mo na sila ng mga titulo, ng mga masasama, na mga, paano na lang yan? Wala. Ma-offend, manghihina, at hindi nila alam what is right, what is good. Bakit? Dahil ang isip mo ay hindi maganda. Kaya tayo na mga anak ng Diyos, huwag maging unclean ang ating nasa isip. As long as yung kanilang ginawa ay banal, matuwid, wala namang sumbong sa iyo na, ay, pastora o pastor, yung membro mo pumunta dito, walang ibang topiko. Yung iyong mga kasamaan dito, kinalat lahat. Yung iyong mga pagkakamali, kinalat. Wala namang ganun. Praise the Lord. Kailangan yung isip natin malinis. Kumustahin mo sila. Kumusta yung pagpunta nyo doon? Kumusta na ang kalagayan nila? At least,
Abuti nga yan eh. Nakarating sila doon. Kasi hindi naman lahat ng time tayo ay makapunta doon. Kasi mayroon tayong mga inaatupag na iba. We are representing our members to visit other congregations to let information come unto us. Para malaman natin ano yung mga informasyon doon ng mga kalagayan nila. Para naman malaman. Yung communication yan eh. One of the so-called manner ng mga anak ng Diyos is communication. Meron tayong communication, visiting, calling, texting, chatting, communication. Importante yan. Para sa ganun, magkaalaman tayo sa ating status, mag-pray one another, advise one another. Praise the Lord! So, kailangan kung ano yung sinasabi natin sa ating mga preachings, tayo mismo ay magpasakop doon. Basahin natin yan. 1 Corinthians 9:27. Praise the Lord. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Yan. Yan si Lord Jesus Christ. I sanctify myself that they might be sanctified. Gusto mo ma-sanctify yung mga tao, malinis? Ikaw, pangunahan mo yan. Nagpipreach ka ng sanctification, ikaw mismo mag-sanctify din sa sarili mo. So si Lord Jesus Christ talaga ang nangunguna. Siya yung naglagay ng kanyang way that we might follow His steps. Righteousness shall go before Him. Nangunguna, wala nang righteous na may susundin pa ang Diyos na kanyang susundin. Hindi. Ang Diyos na mismo, ang righteous, siya ang susundin natin. Kaya yung ehemplo na ipinakita ni Lord Jesus Christ, yun na yung pinaka-pattern na susundin natin. Huwag na tayong mag-invento. Huwag na tayong gumawa ng sarili nating pamamaraan. Kung ano yung approved ni Lord Jesus, approved din sa atin. Ano yung disapproved ni Lord Jesus, disapproved din sa atin. Yan, huwag na tayong sumubra. Huwag din tayong kumulang. Sundin lang talaga natin. Praise the Lord! Kasi, example yan na pinakita ni Lord Jesus sa buhay po natin. Basa, 1 Peter 2:21. Praise the Lord. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow His steps. Yeah. Ganon. Kaya, therefore, hindi natin isipin kaagad na masama na, uy, nakita ko sa FB, nag-post yung membro ko sa ibang kongregasyon. Bantay lang yan. Pagbalik yan, rebukein ko talaga yan. Hindi mo alam kung ano ang dahilan. Rebukein mo kaagad, branded mo kaagad ng mga masasamang mga titulo. Wag. At lalot na sila nagpapaalam. Nagpaalaman pala. Kaya kayo ng mga members ng mga sangkay sakop, magpaalam din kayo saan kayo magpunta. Sabihin niyo, Pastor, magpunta ako sa Matala, may sadya ako doon. Pwede ba akong side trip sa Marbel Congregation? I-pray mo ako. Yes, why not? Praise the Lord. Hindi pwede. Wag ka magpunta doon. Bawal. Ito ka lang sa akin. Wala ka nang pupuntahan iba. Hindi pwede yun. Mali yun. Praise the Lord. Oo. So, ganun po. O sige. Praise the Lord. Kumusta mo na lang ako doon sa kanila. At pakibalita ka na lang doon kung ano na sila doon, kumusta na sila. It's not a job to send a messenger over there, pero yan ay nakarating doon. That is an opportunity to let you know what is their status para magkaalaman, mag-pray one another. Praise the Lord. Ganun, kaya importante. So, magpaalam, saan ka pupunta. Ikaw naman na hiningian ng paalam, huwag kang magalit. Huwag kang
mag-alboroto, huwag kang mag-isip ng masama. Kasi basta mag-isip ka ng masama, lahat masama na para sa iyo. Kaya do not think any malice or evil. Praise the Lord. Another, John 13:15. Praise the Lord. For I have given you an example that you should do as I have done to you. Yan, anong example na pinakita ni Lord Jesus sa panahong ito? Naghugas siya ng mga paa ng kanyang mga disipulo. What do you mean of that? Ikaw daw, hugasan mo yung paa ni Brother Rico. Anong maramdaman mo at anong maramdaman ni Brother Rico? Siyempre, si Brother Rico mahihiya yan dahil hugasan mo yung paa niya. Ikaw naman na maghugas sa paa niya, siyempre, paa yan marumi yan Pero hindi ka nang didiri. Ano ibig sabihin yan? Binigyan tayo ng ihimplo ni Lord Jesus Christ, huwag tayong humusga sa karumihan ng iba. Bagkos tayo mismo gumawa ng paraan, patawarin, hugasan. Yun yung pag-minister natin sa iba. Hindi kayo puro na lang pandidiri, puro na lang pagkahatol, puro na lang, tawag niyan, puro na lang mga comments na negatibo lahat. Hindi yan ang ehemplo binigay ni Jesus sa atin. Hugasan mo, paglingkuran mo, patawarin mo. Yan ang gusto ni Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Kaya nung sabi ni Peter, Lord, wag mo akong hugasan. Okay, sige. Diyan ka na lang. Kaya kung hindi ka magpahugas, wala kang part sa kaharian ng Diyos. Ay Lord, pati na lang ulo ko, hugasan mo na rin. O, yan. Sabi ni Lord Jesus, ang nahugasan na, lahat na yan, nahugasan na lahat yan. Simbolo lang yan Hindi physical yan. Kaya tayo, ang ating isip, bigyan natin ng pagkakataon ang lahat ng tao sa mundong ito mahugasan sa biyaya at grasya ng ating Panginoong Diyos. Tayo mismo ang maghugas. Kasi sila rin, time will come, maghuhugas din yan sila ng iba. Praise the Lord. Ikaw na nahugasan na, huwag ka nang magrumi. Huwag ka nang magchismis kung ano yung mga chismis mo dyan na ikasisira ng kapwa mo. Huwag kasi nagkalat ka ng lagim, nagkalat ka ng mga dumi sa isip ng mga tao o kaya yung magkakaibigan, sinasabong mo, inaaway mo. Mali yan. Praise the Lord. Kaya ayaw ni Lord Jesus Christ yung mga chismoso at saka chismosa. Bawal yun. Dito sa Bible, bawal yan. Kasi yan yung nagpapasira ng relasyon, ng mabuting relasyon. Kaya sa buhay natin, marunong din tayong tumingin sa pagkakamali ng iba na kaya natin silang tanggapin at patawarin. Praise the Lord! Ganon ang ibig sabihin yan. Hindi kayo nagkamali lang yung kapwa mo. Allah, kung ano nang sinasabi mo. Ay mabuti sana kung lahat ng sinasabi mo, yun na. Yung pala, utak mo lang yun, isip mo lang yun. Eh kung nagkamali ka dyan, ay kung napasukan ng bakokang yung isa, kasuhan ka ngayon ng libelous case. O di, wala na. Gulo na ang mangyayari. O di, sa atin, sa buhay natin, kaya ang gusto ni Lord Jesus Christ, isuot natin yung meekness. At marunong tayong maghugas, marunong tayong magpatawad. Siguro ganito lang yan, kaya nagawa niya ito. Lord, forgive him. O di, tapos, praise the Lord. Ganon ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya yan ang ginawa ni Lord Jesus na hindi kayang gawin ng iba. Hugasan ang paa ng mga ibang tao. Hindi basta-basta yan. Pero pinapagawa yan sa atin ng Diyos. Actually, I have given you an example that you should do as I have done to you. Gawin natin yan. Hindi pwedeng wag tayong gumawa yan. Gawin talaga. Praise the Lord. Basa pa. 1 Corinthians 11:1. Praise the Lord. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Yes, kung follower of Christ ka,
Mas maganda, maraming susunod sa iyo. Kasi follower of Christ ka eh. So pag rumami ang naging followers sa iyo, pag rapture, kasama yan sila. Kasi sumunod ka kay Kristo, sumunod sila sa iyo, pag rapture, kasama yan sila. Ligtas yan sila. Kasi ang sinunod mo si Kristo, ang sinunod nila ikaw na sumunod kay Kristo, kasama yan sila maliligtas. Kaya ganun ka importante, maging chain reaction. Kaya napakahalaga sundin ang ihimplo ni Kristo. Sundin talaga yan. At kung paano lumakad si Kristo, lumakad din tayo the same na paglakad. Praise the Lord. Last verse, 1 John 2:6. Praise the Lord. He that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked. Yan, sino yung nagsasabi na ako'y nanatili kay Kristo? So, lumakad siya kung paano lumakad si Kristo. O di yun, sundin natin ang ihimplo ni Lord Jesus Christ. Kaya righteousness shall go before Him, and He shall set us in the way of His steps. Wala nang sinusunod ang Diyos para siya gagawa ng righteousness dahil meron siyang sinusunod. Siya na ang righteous. Nasa harapan niya yung righteousness kasi wala nang nauna sa kanya. Siya lang, wala nang iba. At yung kanyang way, giset niya sa atin para yung steps niya masunod natin. Kaya kung ano yung ihimplo ni Lord Jesus, naghugas siya ng paa ng mga marurumi, then gawin din natin yan sa iba. Huwag kang maging judgmental, huwag laging marumi ang isip mo. Makita mo lang yung membro mo o kaya pastor nyo na nanguyab, masama na kayang isip. Nanguyab yung bang isip nyo kaagad masama. So, pag ano yung isip mo masama, lahat na lang na nakikita mo, puro masama na yan. Kaya, huwag ka mag-isip ng masama. Kung gumawa man siya ng masama, there is God. Praise the Lord. Meron Panginoon. Ang membro, hindi ka pwede mag-judge sa pastor nyo. Ikaw naman, pastor, hindi ka pwede mag-judge sa membro mo. Akayin mo lang sila. Pag sila'y gumawa ng kalikuan, may Panginoon. Papaluin, paalalahanin, i-convict. Ibigay mo lang yung pure Word of God. Si Jesus na bahala ang mag-touch sa kanilang puso. Ganon. Hindi pwede magsisimula sa atin ang maruming isip, magsisimula sa atin ang mga bad na mga characters, hindi pwede. Kailangan si Kristo ang ating sundin para si Kristo ang masunod sa lahat ng ating mga nasasakupan. Kaya to God be the glory. Pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Lagi niya tayong pinapalalahanan at gusto niya na yung step, yung way niya na nakaset na sa atin, na righteousness ng Diyos, yun ang susundin po natin. Praise the Lord. Tayo po ang lahat.